Umuwi ako kay Xavier at pinakita ko sa kanya ang pagkadisgusto ko sa kanya. Tumawa lang ito. Magpaalam muna tayo kay Sir Sian. Magagabi na rin kasi. No, kahit hindi ninyo malaman. Baka kapag malaman pa ni Kuya, edi hindi na tayo matuloy. Am I right, Misty? Yes, I wanna go Enchanted Kingdom, Uncle. Lumabitin pa ito sa braso ni Xavier. Pero kasi, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil nauna nang maglakad ang dalawa. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod sa mga ito. Dapat kasi kailangan pa rin magpaalam kay Sian para alam nito kung saan kami patungo. Pero kailangan ko pa bang sabihin sa kanya? Hindi ba siya ang dahilan kung bakit ako nabuwisit kaninang hapon? Tama nga siguro si Xavier. Huwag na magpaalam dito. Nakakainis kayang ginawa niya sa akin. Sumakay kami sa sports car ni Xavier na kulay yellow. Ang ganda, in fairness, at mabango sa loob ng kotse nito. Nandito kami ngayon ni Misty sa backseat at si Xavier ang aming driver. Nang dumaan kami sa isang sikat na fast food ay dumaan muna kami sa drive-thru dahil nagugutom na daw si Misty. Matindi din itong si Xavier umorder dahil 3 lang naman kaming kakain pero pang isang batalyon ang in-order. Tuwang-tuwa naman si Misty sa aming kinakain. Panay pa ang video nito at parang gusto pa atang maging vlogger balang araw. Wala pang 2 oras ay nakarating din kami sa Santa Rosa, Laguna. Sa pagmamadali na makababa ni Misty ay naiwan ko ng slim bag ko sa loob ng kotse ni Xavier. Nauna na kaming bumaba habang magpa-parking naman si Xavier. Medyo mahaba rin pala ang pila dahil marami ang gustong makasakay sa lahat ng rides. Ito ang first time kong makasakay sa ganito dahil ang huling rides ko ay noong bata pa ako sa tuwing may fiesta pa sa lugar namin. Pero ngayon ay talaga naman na magaganda at nakakalula ang bawat rides. Tinignan ko pa si Misty na tuwang-tuwa. May mga tao din kasing magkakasama na pampamilya, barkada at couples pa. Para tayong happy family nito ah. Sabay singit ni Xavier sa likod. Napatingin tuloy sa amin ang ibang mga tao. Pasimple ako lumayo kay Xavier. Pambihira itong tao na ito. Ang sarap niyang suntukin. Si Xavier ang bumili ng ticket na rides all you can pa. Sa tingin ko hindi ko na ito masasakyan pa lahat lalo pa at may fear of heights ako. Sa nakikita at naririnig kong sigaw ng mga tao sa takot ay parang gusto kong manginig ngayon pa lang. Pilit ako naging kalmado para hindi malaman ng mga kasama ko na kinakabahan na ako. Sa Misty hindi ko nakikitaan ng takot kundi excitement. Kahit gabi na game ang magtsuhin. Nakasabay na lang ako sa kanila. Ang mga unang sinakyan ay pambata lang para kay Misty. Hindi sumama si Xavier dahil siya ang aming photographer. Sa sumunod naman na rides ay ang magtsuhi naman. Nakakatuwa lang dahil super enjoy ni Misty. You can see her genuine love. Uncle, look oh! Turo ni Misty sa Ferris wheel. Tara, 3 tayo. Ngisi-ngisi naman sa Xavier. Sumusunod lang ako sa kanina dahil kahit papaano naman ay nag-enjoy ako. 9:00 mahigit na nga pero ang mga tao dito sa EK ay hindi yun alintana at sobrang nag-enjoy lang din sila. Sumakay kami sa Ferris wheel. Tuwang-tuwa na nagbe-video si Misty. Ako naman ay taga-kaway lang sa tuwing nasa akin nakatutok ang camera. Sobrang taas na namin at medyo nanginginig na ang binti ko sa ibaba pero hindi ko na iyon ininda dahil nakakahiya naman sa dalawa. Mabagal ang pag-angat kaya makikita mo magandang view sa lugar na ito. Sayang lang at naiwan ko ang phone ko sa kotse ni Xavier. Wala tuloy ako selfie. Mabuti na lang itong si Xavier ay panay ang kuha ng pictures. Magpapasad na lang ako sa kanya mamaya. Pagbaba namin ay napagod na si Misty at nagutom na. Mukhang hindi ito nahilo kumpara sa akin na parang lutang pa. I'm so hungry na, Mama Hana. Lukot ang magandang mukha ni Misty. Okay, may food pa tayo sa car ng uncle mo. Gusto mo ba yun or bilhin na lang tayo ng bago? Okay. I want to eat my burgers and fries. What, can we buy waffles? Sabay turo nito sa isang stall na nagtitinda ng waffles. Okay, sure. Yay! Nagpalingalinga ako para hanapin sa Xavier. Pambihira itong lalaki na ito. Ang bilis mawala sa amin. Yun pala'y may kangiti ang 2 babae na. Bagets pa talaga kaya chick boy. Sumayas ako dito para lumapit. Maya-maya pa ay nagpaalam ito sa 2 pero bago iyon ay may dinukot pa ito sa kanyang bulsa at cellphone nito iyon. Mukhang nagkahingian pa ng phone number. Mukhang kilig na kilig pa ang 2 babae. Sa bagay, sino ba ang tatanggi kay Xavier na gwapo na mayaman pa? Nang sabihin ko kay Xavier ang pagkagutom ni Misty ay mas ako'y nagutom kaya bumili na ito ng maraming pagkain sa mga nagtitinda at sa loob ng kotse kami nito kumain. Marami pa ngang hindi nakain sa binili namin kanina sa drive-thru. Ibang klase talaga ang mayayaman. Bili lang ng bili ng pagkain.
Busog na ako sa kinakain nang makita ko sa Misty na nakasandig na ang ulo sa pinto ng kotse kaya inayos ko ito sa pagkakaupo at kumuha ng maliit na unan. Nakatulog na sa sobrang pagod. 10:00 na rin kasi ng gabi. Uwi na tayo, tulog na sa Misty. Lumingon sa pamangkin sa Xavier. Later na, Miss Beautiful Hannah. Hindi pa tayo nangangalahati sa rides. Ano ka ba? Anong oras na oh? Tulog na rin ang pamangkin mo. Let her sleep. Tayo naman mag-e-enjoy ngayon. Bumaba ito ng sakyan at nagulat ako nang binuksan nito ang pintuan kung saan ako nakapwesto. Biglang hinawakan nitong aking kamay at nakangiti sa akin. Just only one ride at uuwi na tayo. Langhiya na Xavier ito. Wala na ako nagawa nang bumaba ako ng kotse. Alam ko naman na safe si Misty sa sakyan kaya no choice na ako. Mabilis ko ngang hinilang aking kamay kay Xavier at parang timang kasi na panay ang ngisi sa akin. Para siyang nakababatang kapatid ko lang kahit na matanda ito sa akin ng 2 taon. Pero isip bata pa ito at puro kalokohan pa rin ang nasa katawan. Saan naman tayo sasakay? Nakatayo kami ngayon sa harapan ng mataas na tower na ang tawag ay Extreme Tower. Here, gusto ko sumakay tayong dalawa dito, Miss Beautiful Hannah. Ngiting aso nito sa akin. Pinaningkitan ko ito ng mata. Sa itsura ng tower na ito ay mukha namang hindi nakakatakot pero ang mga tao ay halos mawala sa sarili nang mabilis na bumagsak iyong pababa. Hindi ba yan nakakatakot? No, ito ang rides na hindi nakakatakot at nakakakaba. I-enjoy mo lang ang view sa itaas. Kung sa bagay, minsan lang ito, bukas wala na. Isang beses lang naman. Pumayag na rin ako at nakipila sa next na sasakay. Ilang sandali lang din ay umupo na kami ni Xavier. May seatbelt naman at mukhang safe ang Extreme Tower na ito kaya sige, fighting lang. Nang magsimula na ay naririnig ko pang ilang tao na tawang-tawa. Ang iba ay kumakaway pa sa ibang mga kasama na nasa ibaba. Habang paakyat kami medyo kinakabahan ako kahit dahan-dahan pa lang ang pag-angat namin. Ayos naman ang lahat hanggang sa umabot iyon ng 40 meters ang taas. Sobra akong namangha nang makarating kami sa itaas dahil sa ganda ng view. Kitang-kita ang buong city, kahit na madilim ay parang Christmas lights ang kapaligiran dahil sa magagandang ilaw. Miss Beautiful Hannah, enjoy mo lang ito. Sabay thumbs up ni Xavier sa akin. Yeah, sure. Nag-thumbs up din ako kay Xavier. Saktong pagtingin ko sa aking harapan nang bigla iyong gumalaw. Diyos ko po, ayoko pang mamatay. Pakiramdam ko na sandaling ito ay humiwalay na sa aking katawan ng kaluluwa ko sa sobrang bilis ng pagbagsak namin sa ibaba. Matinding kapit ang ginawa ko hanggang sa maramdaman kong nasa ibaba na kami pero ako ay halos hindi na gumagalaw. Langhiya ka, Xavier. Humanda ka sa akin. Are you okay? Boses iyon ni Xavier. Masamang tingin ang ibinigay ko dito pero agad din akong napayuko nang maramdaman ko ang matinding pagkahilo. Kaya napahawak ako sa aking ulo. Mabuti na lang at hindi lumipad sa kawalan ng eyeglasses ko. Tinulungan ako ni Xavier para tumayo pero saktong pagtayo ko ay parang bumaliktad ang aking sukmura. Kaya patakbo ako at hindi ko na kinaya. Matinding pagsusuka nangyari sa akin. Halos maluha-luha ako dahil lahat ng kinain ko kanina ay nailabas ko na. Langya ka talaga, Xavier. Nagulat ako nang may isang malaking braso ang yumakap sa aking bewang at may isang kamay ang humagod sa aking likuran. Bigla ako natigilan kahit na naglalaway pa rin ako para sumuka. Love. Napapikit ako at parang gusto ko lalong maiyak ngayon at magsumbong dito. Nagulat ako nang punasan ako nito ng kanyang panyo sa aking namamawis na muka. Nahihilo ka pa ba? Nasusuka? Let's go home. Mahinahon ang buong-buo na boses ni Sian sa akin. Napaangat ang tingin ko sa kanya at mabilis na nagtama ang aming mga mata. Sian, are you okay now? Gusto mo bang dumaan muna tayo sa ospital? Hindi na. I'm okay now. Sagot ko dito. Maingat niya akong inalalayan para lumabas. Napansin ko ng daming taong napapatingin sa amin dalawa ni Sian. Kaya napayuko na lang ako at iyang-hiya sa aking itsura. Feeling ko tuloy ay mukha akong gusgusin ngayon. Nang makarating kami sa parking lot ay nakita ko si Xavier sa harap ng kanyang sports car at pakamot-kamot pa sa ulo. May kausap itong matangkad na tao at may malaking katawan din. Mukhang pinapagalitan nito si Xavier. Napatigil lang ito at humarap sa amin. Si Alvin pala na kanilang pinsan. Lalapit sana ang dalawa sa amin nang galit na magsalita sa Sian. Back off! Iuwi niyo na ligtas si Misty or else I will kill both of you if something happened to her. Parang gusto kong manginig sa salitang iyon ni Sian. Hindi naman ako makapagsalita at sumunod na lamang dito.
Maingat niya akong isinakay sa kanyang Mustang. Gusto ko sana magtanong kung paano niya nalaman na nandito kami pero wag na lang at mukhang bubuga ito ng apoy dahil mainit ang ulo. Bigla akong naisip si Xavier. Kahit naiinis ako sa kanya ay bigla akong nahabag. Mukhang mayayari ito ng kanyang Kuya Sian. Change your clothes here. May kinuha itong paper bag sa backseat at ibinigay sa akin. Tahimik lang ako na kinuha ko ang laman. Isang mamahaling blouse iyon. Napatingin ako kay Sian na nakatingin sa akin at para bang binabantayan ang bawat kong galaw. Bigla tuloy akong naasiwa. Talikod ka muna, magbibihis ako. Mahina itong nagmura pero rinig na rinig ko naman. Hindi mo na kailangan pa magtagot mahiya sa akin. Nakita ko na't natikman ang lahat ng sayo. Maangas na salita nito sa akin sabay ayos sa kanyang nakabukas na dibdib. Nakagat ko tuloy nang wala sa oras ang ibabang labi ko. Langyang ito, pinapahiya pa ako. Napairap na lang ako tumalikod dito. Bahala siya sa buhay niya. Nagmamadali kong hinubad ang suot kong damit dahil nasukahan ko rin iyon at nakakadiri na. Maganda at mabango ang blouse na suot ko ngayon. Saktong-sakto sa katawan ko. Inilagay ko sa paper bag ang pinagsuotan ko. Paglingon ko'y nakatingin pa rin sa akin sa siya ng walang kurap. Pero sa lubong ang mga kilay. Parang masama ang tabas ng pagmumuka. Bakit? Para akong kinakabahan sa itsura nito ngayon. Hindi ko alam kung bakit kayo nagpunta dito ni Xavier. Dito pa talaga kayo nag-date? Masama ang loob na salita nito. Date? Napasinghap ako sa sinabi nito. Shit! No! Hindi kami nag-date! Kasama namin si Misty. Paanong date yun? Umayos ito sa kanyang pwesto at nagsimula ng paandarin ng kotse. Nasa kalagitnaan kami ng biyahe ay para kaming may samaan ng loob sa isa't isa. Walang kumikibo. Pati paghinga ay nakakatakot at baka magalit ito. Pasimple akong tumingin sa aking relos. Pasado 12:00 na pala ng hating gabi. Dahil walang imikan ay pumikit na lang ako ng mata at namalayan ko na lang na nakatulog na ako. What do you like to eat, love? Mahinang tanong sa akin ni Sia na aking ikinadilat ng mata. Hinahaplos nitong aking pisngi. Nagpalingalinga pa ako at napansin kong nasa harap kami ng Jamie ngayon na isang sikat na coffee shop. Isang cappuccino na lang. Sagot ko. Pinapanood ko sa Sian habang umorder dito sa drive-thru. Bukod sa kape ay may cake din na kasama. Medyo nagutom din ako dahil sa dami ng isinuka ko kanina. Habang nasa biyahe kami, tahimik lang na kumakain. Okay na rin ito kasi tahimik nga para naman kaming may kasamang multo. At least ito may pagkain na masarap. Nang makarating kami sa mansyon, ay maingat akong inalalayan ni Sian. Nahihiya tuloy ako sa ilang guards na napapatingin sa amin. Sumaludo pa nga dito kay Sian. Nakita ko sa parking ang yellow na sports car ni Xavier. Mukhang nakarating na rin sila. Kaya nagmamadali ako maglakad para puntahan ang silid ni Misty. Gusto kong tingnan kung safe ba itong nakatulog. Iniwan ko na si Sia nang makita kong palapit ang pinsan nitong si Alvin na kung todo ang pagkakangisi. Habang si Xavier naman ay papito-pito pa ng ganitong oras. Pambihira talaga. Mabuti na lang at may susi ako sa kwarto ni Misty. Nang makapasok ako ay mahimbing na itong natutulog. Mukhang inasikaso na rin pala ito at nakasuot na ng pajama. Inayos ko na lamang ang kumot nitong bumaba. Tahimik akong lumabas ng kanyang kwarto. Feeling ko ay nanggigitata ako ngayon kaya kailangan ko ng mabilis ang shower. Ang sarap maligo lalo na sa maligamgam na tubig. Nagsuot lang ako ng roba nang lumabas ng kwarto. Eksaktong naghahanap ako ng isusuot ko nang bumukas ang pintuan ng kwarto ko. Si Sian. Love. Parang kinakabahan na naman ako ngayong gabi. At hindi nga ako nagkamali dahil mabilis pa sa kidlat ako nitong niyapos sa katawan at hinalikan na para bang wala ng kinabukasan. Hindi ko akalain na nakaisang linggo na pala ako ngayon dito sa loob ng mansyon ng pamilyang McWright sa pagiging tutor ko kay Misty. Kahit papaano ay medyo nasasanay na rin ako, except lang kay Sia na hindi pa ako masanay-sanay. Paano ba naman na sa umaga ay casual lang kami. Madalas pa ay mainitin ang ulo at laging tahimik pero kapag dumating na ang gabi ay para kami mag-asawang dalawa. Wala nang usap-usap, basta bira na lang ng bira. Ewan ko ba sa sarili ko at hindi naman ako makatanggi at sunod-sunuran na lang din ako sa kanya. Napapansin ko pa naman sa Xavier na parang nakikiramdam lang din sa amin ang kanyang kapatid. Kapag wala ang kuya nito ay halos walang tigil itong magpatawa at panay ang lapit sa aming dalawa ni Misty. Kapag nandyan naman si Sian ay halos hindi ito makalapit. Bagamat mahilig magpatawa ay may limit lalo pa kung makikipag-usap sa akin. Maski ako'y medyo iwas.
Paano ba naman ay palaging sambakol ang mukha ni Sian? Ang hirap din itong pasayahin at hindi masyadong nakikijoin. Matanda na kasi. Miss Beautiful Hannah, can I invite you this coming Saturday night? Napalingon ako sa papalapit na si Xavier na abot tenga na naman ng pagkakangiti. Nandito kami ngayon sa loob ng kwarto ni Misty at bising estudyante ko sa ipinapagawa ko sa kanya na activities. Pumasok si Xavier at ako naman ay bahagyang sumilip sa labas ng pinto. Baka mami biglang sumulpot ang kapatid nito na mukhang ipinaglihis sa sama ng loob. Alam ko naman na maaga pa lang ay wala na ito dahil may trabaho ito sa kanyang opisina. Ang pagkakaalam ko nga dito kay Xavier ay dapat nandoon din Pero nakakalusot pa sa kapatid nito. Bakit? Anong meron sa Sabado ng gabi? Masungit kong tanong dito. Hindi sa walang paggalang dahil isa na rin siya sa boss ko pero nasusungitan ko na rin talaga itong sa Xavier. Ang kulit kasi talaga. Sumulyap muna ito sa kanyang pamangkin at lumapit sa akin na mabilis kong ikinaatras. Loko talagang tao na to. Hep. Mabangasan ko na to Patawa-tawa pa ang buwisit. Grabe ka naman, Miss Beautiful Hannah. Wala naman akong gagawin sa yung iba. Sabay halakhak ng Hudyo. Napalingon tuloy sa amin si Misty na busy sa pagdodrawing. What's funny, Uncle Xavier? Pati tuloy si Misty ay busangot na napatingin sa kanyang uncle. Kaya ayokong nandito si Xavier sa paligid dahil nakakadistract sa totoo lang. Kaya kung minsan ay natutuwa pa akong pinapagalitan ito ng kanyang kuya Sian sa kakulitan. Mas matured pa si Misty sa kanya Nothing or princess. Just keep doing what you're doing. Okay. Nagkibit balikat naman ang bata at pinagpatuloy na ang ginagawa. Miss Beautiful Hannah, sumama ka na dahil Jack na mag-i-enjoy ka ng gusto. Sabay kindat nito sa akin. Ano ngang meron at bakit mo ko niyayaya dyan? Sumeryoso ng bahagi ang mukha nito. It's my birthday. At gusto kong nandoon ka rin, Miss Beautiful Hannah. Birthday mo? Gulat ko. Yeah? Tumango ito at ngumiti. Saan naman gaganapin? Somewhere in Ortigas lang. Mag-opening na rin yung bago kong resto bar, kaya sinabay ko na rin sa birthday ko. Don't worry, hindi ka ma-out of place doon dahil isasama ko rin ang mga tao dito sa bahay. Wala lang sa mga hindi mahilig sa inuman at medyo may katandaan tulad ni Miss Nia. Bungisngis dito sa huling binanggit. Napaawang naman ang labi ko. Hindi ko akalain na kahit ganito na paloko-loko lang itong si Xavier ay meron na palang itinayong business. Kung sa bagay, mayaman ito at hindi na nakapagtataka iyon. Hindi man ako mahilig sa alak ay alam kong may inuman na magaganap doon pero sige, wala namang problema basta safe ang lugar na iyon. Tsak naman na nandoon din sa Sian dahil kaarawan iyon ng kanyang kapatid. Okay, pero paano naman si Misty? Di si Miss Nia, siya lang naman ang hindi ko mapapasama sa mga party. Tinaasan ko ng kilay sa Xavier. Magsasalita sana ako nang biglang mag-ring ang phone ni Xavier. Shit, lakas talaga ng radar nitong kuya ko. Kala mo na may aagawan siya. Pabulong-bulong pa ni Xavier na abot naman sa aking pandinig na sa tingin ko'y sinadya naman ito. Okay, Miss Beautiful Hannah, tinatawag na ako. Sa ayaw sa gusto mo ay isasama kita ha. Bye. Sabay sibat sa aking harapan ni Xavier. Napailing na lang ako dito. Ang kulit talaga. Bahala na nga, wala namang mawawala kung sasama ako. At saka kahit paano naman ay may kakilala ako doon dahil isasama daw ang ilang kasambahay. Are you done? Yes po. Look Ipinakita ni Misty sa akin ang drawing nitong family tree. Walang picture iyon ng family picture nito pero sa bawat bunga ng punong iginuhit nito ay mga pangalan ang nakalagay. This is my Lola Alexander and Lola Mystica, my mommy's parents. And this is my Grandpa Joe and Grandma Evelyn, my daddy's parents. And my daddy is the only child. Well, my Lolo and Lola have my mommy, Uncle Sian and Uncle Xavier. Okay, nice. And this is my cat. Her name is Twinkle and living with my mom and dad. But I'm gonna see her so soon in London. Excited at kinikilig pang salita nito. May itinuro ito sa huli at nagulat ako. Nakasulat din ang pangalan ko. And last but not the least, Mama Hannah. Oh, thank you, Misty. Niyakap ko ito dahil natuwa naman ako na kasama rin pala ako sa taong malapit at minamahal nito. You were part of our family, Mama Hannah. And I love you for being my teacher and I know, Uncle loves you too. Bigla akong napatuwid ng pagkakaupo sa sinabi ni Misty. Pambihira, pati ba naman ang uncle nito ay nakasama pa. Pero kahit ganoon ay nakaramdam naman ako ng kilig kahit papaano. Sino ba naman ang hindi kikiligin? Buhisit kasing siya na iyon I love you also, Misty.
And I'm so grateful for having you as my student. So very beautiful, kind and smart little girl. Thank you, Mama Hana. You're welcome. Natapos kami na maaga at dahil hapon na ay pinatulog ko na ng hapon sa Misty. May oras kasi ang dapat gawain ito para nababalance pa rin ang pag-aaral, pagpapahinga at pagsasaya nito. Dahil wala namang ginagawa ay nagpasya muna akong manatili sa loob ng silid ko para magpahinga. Kinuha ko ang phone ko at tinignan ang messenger. Mukhang nilalangaw ang group chat namin sa bahay kasama ng mga kaibigan ko. Ano na kaya nangyari sa mga ito? Si Ate Tanya kaya kamusta na sa inaalagaan nitong lumpo? Si Ate Lian, nakahanap kaya ito ng katapat sa sinapak nitong customer? Si Ate Arya naman kaya, mukhang may something kasi sa kanila ng bagong kapitbahay namin. Ramdam kong spark sa kanilang dalawa eh. Si Ate Grace naman mukhang nasa maayos na atang kalagayan sa China. Ang gwapo pa naman ni Ken eh. Okay na iyon, kaysa sa crush nitong si Lester na hindi pinapansin ang kagandahan ng kaibigan namin na iyon. Ay, si Ate Mika kaya. Tahimik lang kasi iyon sa Ate Mika, pero malakas ang radar at alam ang lahat. Nag-type ako ng message para kumustahin si Ate Mika. Ewan ko pero feel ko siyang kumustahin sa lahat ng aming kaibigan. Hey Ate Mika, kumusta ka na? Miss you po. Alam kong busy iyon at hindi agad magre-reply pero at least alam ko sasagot iyon. Biglang nag-pop up sa notification ko si Sheena na aking BFF sa Bulacan. Hala, si Sheena. Nakalimut na ako sa kanya. Agad ako nag-message sa kanya. Sheena, musta ka na? Mabilis na nag-send ito at nag-typing. Napangisi akong bigla. Hana, mabutin mat nagparamdam ka na. Akala ko yung multo na lang nagpaparamdam eh. Ako, kahit hindi mo tanungin, heto maganda palagi. Yun lang may aambog ko sa buhay ng inay ko eh. Natawa naman ako sa kalokohan ng kaibigan kong si Sheena. Ikaw talaga? Sinasabi ko sa iyo dito ka na maghanap ng trabaho eh. Hindi ka na sana mabuburyong dyan. Anong balita sa barangay natin? Walang chismis? Wala na akong alam na ibang chismis dito bukod sa malalandi nating kapitbahay. Sa awa ng itaas ayun, nagsibuntis na mga hitad. Puro kalandian eh. In fairness, sobrang ganda na ng bahay sa harap ng bahay niyo ha. Mukhang tatapatan pa ata ang bahay ni Governor dito sa laki at lawak ba naman ng lupang binili. Kaso hanggang ngayon hindi ko pa nakikita kung sinong tao nagpagawa. Si inay lang naman ang magaling magbalita. Natawa ako at napapailing sa chat ni Sheena. Marami pa kami mga pinag-usapan na mga walang kwenta. Mahilig kasi magkwento itong aking kaibigan na parang kaugali ni Ate Lian. Matatawa ka na lang talaga. Natapos lang ang aming pag-uusap nang inutusan na ito ng kanyang inay para maghugas ng pinggan. Pambihira talaga itong si Sheena. Napapagalitan pa rin kahit matanda na. Kinumusta ko na rin ang tatlong tiyang ko. Nakakatuwa naman dahil ang sabi ni Tiyang Norma ay malakas ang benta sa tindahan namin dahil ginawang kantina ng trabahador sa gumagawa ng magandang bahay sa tapat ng aming bahay. Kaya nagtulong-tulong ang mga tiyang ko at nagluluto na rin sila ng pang-almusal sa umaga at mga lutong ulam. Parang nagkaroon ng maliit na karinderya tuloy ang aming tindahan. Natutuwa naman ako para sa tatlong tiyang ko dahil kapag masasaya ang mga ito ay alam kong hindi sila nakakaramdam ng stress. Lumipas ang 3 araw at ngayon ay Sabado na. Kumikilos pa rin ako ng palagi kong ginagawa pero nakakaramdam ako ng lungkot. Sino ba naman ang hindi malulungkot? Hindi nagpapakita o nagpaparamdam si Sian. Hindi pa ito umuwi pero mga tao dito sa bahay ay parang normal lang naman ang pagkawala ng kanilang boss. Si Xavier naman ay bihira lang din magpakita sa amin dahil busy ito para sa opening ng resto bar nito kaya hindi ko tuloy matanong kung saan ang kapatid nito. Ayoko namang tanungin si Miss Nia dahil napakasungit ng mukha nito. Baka sabihin ay wala akong karapatan na magtanong dahil swelduhan lang ako sa mansyon na ito. Which is totoo naman kaya nakakahiya naman. Misty, bakit hindi umuwi ang Uncle Sian mo? Patanong ko habang inaayusan ko ito ng buhok. I think he's busy. He always busy in his office like before. Really? Yes po. Sometimes he works a lot and came back home at weeks or months. Nasanay na po kami. Napatigil ako sa ginagawa at iniharap ang mukha ni Mr. sa akin. Ganun katagal umuwi ang Uncle Sian mo? Opo. It took a long time before he came home. He can't even make a call, that's why Lola Mystica always worried for him. But for now, I think he was busy in his office. Okay. Tinapos ko na ang pagsusuklay sa magandang buhok ni Misty. Naging maayos naman ang aming buong araw. Tumawag pa nga sa Xavier na maghanda kami at pupunta kami sa new business nito ng 7 ng gabi. Sa Miss Nia ay pumayag naman na sumama ako at ito na lamang ang magbabantay muna kay Misty.
Halos karamihan din pala sa kasambahay na nandito ay hindi sasama. Hindi daw mga ito sanay sa mga ganoong disco bar at itutulog na lamang daw nila iyon lalo pat kinabukasan ay maghahanda rin ang mga ito para sa birthday party sa loob ng mansyon. Kaya 6 lang kaming kasama at ilang guards naman ay 3 lang ang pwedeng sumama dahil baka may pumasok na masamang nilalang. Hindi ko nga alam kung ano isusuot ko ngayong gabi dahil wala naman akong pan-sexy na isusuot. Pero hindi ko naman kailangan magpa-sexy sa lugar na iyon. Ang landi ko naman kung ganoon. Kaya isang crop top at mini skirt ang sinuot ko at pinatungan ko lang ng cardigan. Nagsuot lang ako ng 2 inches na heels para mukhang maganda naman. Simple lang inilagay ko sa aking muka. Face powder, isang hagod ng lipstick na kulay pula at eyebrows. Yun lang ang nilagay ko para magmukha namang tao. Isang maliit na handbag lang ang dala ko na ang tanging laman ay phone at wallet ko lang at isang plastic na maliit na tissue. Pagbaba ko ng hagdan ay nakita ko ang 6 na kasambahay na sina Janine, Donna, Rina, Lorna, Agot at Ann. Sila lang din ang mga batang kasambahay. Mga nakapustura pa ang mga ito at talagang mga sexy. Kita na ang pusod at litaw ang likod. Ang ganda mo naman, Miss Hannah. Sabay-sabay na papuri ng mga ito sa akin. Asus, binolo niyo pa ako. Mas magaganda kayo kasi sa akin. Naghiyawan pa ang mga ito nang paglabas namin ay nakahanda na rin ang 3 lalaki ng mga gwardya din ng mansyon. Ang pagkakaalam ko sa kanila ay mga single din. Isang van ang aming ginamit at kasyang-kasya naman kaming lahat. Nang makarating kami ng Ortigas ay napahanga ako nang makita ko ang malaking resto bar ni Xavier na ang pangalan ay Knight's Hub. Oh, ang ganda naman pala dito. First time kong makarating dito. Naku, ako, madalas, lagi napapadisko. Pero ito ang pinakasosyal. Swerte naman natin kay Sir Xavier. Kaya super crush ko sa Sir Xavier eh. The best. Hoy, mas crush ko sa Sir Xavier. Tumigil nga kayong dalawa dyan. Hindi na kayo nahiya kay Miss Hannah. Mas maganda na nga sa inyong dalawa eh. Tahimik lang. Pagsaway ni Agot kina Janine at Donna, natawa na lang ako sa kanila. Ang kukulit din ng mga ito. Naghanap pa kayo? Andito naman kaming 3. Singit ni Kuya Harris na siya namin driver. Nagtawanan tuloy kaming nasa loob ng sakyan. Nang makapag-parking ay sabay-sabay na kaming lumabas. Maganda lugar na ito at maririnig mo na ang malakas na sound system sa labas pa lang. Bago kami makapasok ay may 2 bouncer kaagad na sumalubong sa amin. Hiningan pa kami ng ID na naniniguradong nasa hustong gulang na kami. Mabuti na lang at magaling si Kuya Horace na aming driver at siya nagsabing kami ay mga kasama sa bahay. May ipinakita itong picture sa cellphone. Mahirap pa nga makumbinsi ang isang malaking katawan na bouncer kaya tinawagan pa si Sir Xavier. Nang matapos ay pinapasok kami. Hindi rin pala basta-basta na makakapasok sa lugar na ito na tama lamang dapat para iwas ang gulo at aberya. Pagpasok namin ay iba't ibang kulay ng ilaw ang unang bumungad sa amin. Kasabay noon ay ang malakas na hiyawan ng mga tao. Hindi naman ito ang first time kong makapasok sa lugar na ito dahil nakapasok na rin ako dati dahil kila Ate Lian na siya palaging pasimuno sa galaan at palaging kumpleto kami magkakaibigan sa tuwing napupunta kami sa ganitong lugar at super safe din lalo pa at may kasama kaming pulis na si Ate Mika. 3 table agad ang aming inukupa dahil siyam kami. Ewan ko ba, parang first time ko sa ganito. Siguro dahil hindi lang ako sanay sa mga kasama ko at hindi tulad sa mga kaibigan ko. Agad na may dumating na waiter sa aming table. Hindi ako nagsasalita at ang mga kasama ko na lang ang nagbabanggit sa drinks. Ang pinili ko sana ay yung hindi masyado nakakalasing pero puro beer at tequila naman ang kinuha ng mga kasama ko. Kaya nakigaya na lang din ako at baka sabihin sa akin na ang OA ko. Sobrang ingay at halos hindi na kami magkarinigan pa. Marami na rin ang sumasayaw sa gitna ng dance floor na mukhang mga wild na rich kid. Sumayaw ka na. Ipakita mo ang galing mo sa dance floor. Ayoko nga, nakakahiya. Mamaya na kayo sumayaw kapag tumalab na sa inyong alak para makakapal na mukha yung sumayaw sa gitna. Nagtawanan na lang kami sa mga kasamahan ko. Ako naman ay nagsasalita lang kapag tinatanong. Nahiya din kasi ako makapag-usap lalo pat hindi ko pa sila ganoong ka-close talaga. Pero kahit paano naman ay nakakausap ko sila.